Pag magta-travel kayo sa Japan at mag-isa kayo, ang problema lang, kailangan mo lakadin. For real lang for real lang to. Sobrang laki ng matitipid nyo kapag nag-train kayo. Ang problema lang, may mga gagawin talaga kayong sacrifices. Like, malaki yung babayaran nyo kapag ka nag-taxi kayo. Pero, ikaw ay tila sining sa museyong di naluluma. De, yan si paring Haru, mga katagumpay. Oh, may kabayan tayo dito, kabayan. Goping oh. Isa sa mga dahilan ko kaya nandito tayo sa Japan ay maghanap ng mga paninda natin. Mahanap yung mga mura at syempre, mai-deliver natin sa store natin. Kaya lang, for this time, parang wala akong makita na pwede naming ibenta. Dahil nga unplanned tong lakad natin, susubukan ko lang mga katagumpay na makapaghanap dito sa Japan ng mga pwede nating paninda. Isa pa, ituturo ko sa inyo kung saan ba mas makakatipid, sa taxi ba or sa LRT. At saka ano bang mas worth it sa dalawa. Kaya dito sa video na to, malalaman nyo ang lahat ng gusto nyong malaman about sa pagta-travel. So ito yung pagkain natin ngayon na in-order dito sa isang kainan dito sa Ueno. So, isang hilaw na baka na merong hilaw na itlog na may kanin. Tapos hilaw na baka ulit na merong parang taba ng isda at itlog ng isda. Tsaka sabaw na merong parang singsing. Ewan ko ano yan. Maliit na lugaw. Baka ulit na merong sauce and sabaw. Yan. So, normally kasi, kumakain ako dito sa Japan doon sa mga hindi ko kilala o yung hindi ko pa nakakain. Kasi minsan masarap pala yung mga food na hindi ko alam, diba? So pag natitignan mo kasi parang hilaw siya, hindi mo makakain, pero minsan all goods pala talaga siya. Ang isang mahirap talaga guys, language barrier. Pero kasalanan ko, 'di ba? Hindi yung mga Hapon ang mag-a-adjust sa'yo. Tayo yung kailangan pag pumunta dito, marunong tayo ng mga basic talaga. Nahihirapan talaga. Since biglaan itong alis natin, yung mga dating basic lang yung alam natin. Mga hello, hi, thank you, ganyan. Natikman naman namin itong baka. Ay, luto pala, half cook. Ito naman kasi may wasabi. Yung in-order ko parang pang 3 tao. So guys, andito tayo ngayon sa Life. Parang ano to, supermarket ng Japan. Yes. Tingnan nyo, biglang healthy yung food ko. Hanap lang tayo. Yung hotel ko nandiyan lang sa labas. Siguro mga 1 minute away lang. So gusto ko lang makita yung mga tinda-tinda dito. You know, meron silang mga beef. Mura lang yung mga beef dito guys. Bakit ganun? Ito mumura lang. Sa atin mahal. Ito yung pinapainit lang guys. Yung mga pinapainit lang. Ginagawa ko kasi dyan, pag hindi ko maintindihan, tinatranslate ko siya sa cellphone. Ito. Ito guys, atsara 60 pesos sa kanila, atsara. Guys, ito yung mga nabili natin hapunan natin, ice cream, yung feeling healthy, tsaka ito vitamin C. Hindi na ako nagbavitamin C. Tapos dito pala guys, kanya-kanyang balot kami. After mo magbayad, babalot kanya-kanyang balot Kaya pala mahaba buhay ng tao rito. Galaw ng galaw Wala pong ito na lang. Very tiring day. So, ano ba yung mga natutunan ko ngayong araw sa 3rd day natin? Una, kapag magta-travel kayo sa Japan at mag-isa kayo, totoo naman, sobrang tipid kapag nag-LRT kayo. Or, basta yung train. Ang problema lang, kailangan mo lakadin. So, for real lang to Parang ano ko lang, kumbaga sa lahat ng nangyari ngayong gabi, ano ko lang, inputs ko lang. Sobrang laki ng matitipid nyo kapag nag-train kayo. Ang problema lang, may mga
may mga gagawin talaga kayong sacrifices. Like, pupuntahan nyo talaga yung train station, maglalakad kayo, meron pang mga hagdan na I think 30 steps, ganyan. So, malaki yung babayaran nyo kapag ka nag-taxi kayo. Pero, maliles yung time na maglalakad kayo. Tapos marami pa kayong magagawa kung bibisita kayo dito sa Japan. So, yun yung isang medyo ibibigay ko sa inyo ng advice. Pangalawa, kung pupunta kayo sa Japan, sana makahanap kayo ng hotel na mas malapit sa Tokyo or doon sa mga Shibuya Crossing dahil nandun yung mga bilihan. Kasi yung sa akin, napakaraming station. So, parang 45 minutes to from dito hanggang doon sa mga pinupuntahan talaga ng mga tao. So, ang advice ko, mamimili kayo sa dalawa. Makakatipid kayo sa cash, pero mauubos yung lakas nyo, kakalakad, at least may exercise kayo, baka konti lang yung magawa nyo, pero nakatipid. Pangalawa, medyo mahal yung fare sa taxi, pero magagawa nyo naman yung mga ginagawa nyo kasi hindi pa ubos yung lakas nyo. So, ayun lang yung mabibigay ko sa inyong advice. Kayo na lang yung mamili kung medyo nakakaluwag-luwag kayo or siyempre nag-Japan naman kayo. Ako kasi mas pinili kong mag-train kasi para wala lang, ma-experience ko talaga. Diba? Kaya malabo. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa 4th day. Cheers!